Magandang hapon po sa ating lahat. Nandito na naman po tayo sa ating midweek encounter with God. Bago po tayo magsimula, tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa araw na ito na yung pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po sa patuloy mong pag-iingat, paggabay sa bawat isa, sa bawat araw na dumarating sa aming buhay. Dalangin po namin na samahan nga po kami ng banal na Espiritu sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Tago niyo ako sa iyong likuran ng iyong anak na gagamitin sa hapon na ito. At nawa ikaw nga po ang siyang patuloy na mangusap sa bawat isa po sa amin. Tawarin niyo rin po kami sa aming gawang kasalanan at mga pagkukulang. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Matatagpuan po yung ating pagbasa sa hapon na ito sa Mateo chapter 6 verse 19 to 21. Ganito po ang mababasa. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din ang inyong puso. Pagpalain pa tayo sa pagkabanas ng banal na kasulatan. Dito po sa ating talata ay ibinibigay po dito o pinapaalala po sa atin dito na mas bigyang nating halaga ang kayamanan na makalangit, kagaya ng nakasulat sa Joshua chapter 1 verse 8 na ganito po ang mababasa. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kasulatan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Kumbaga po ay yung pong pagbubulay-bulay natin ng salita ng Panginoon sa araw-araw ay isang mahalagang gawain na ipinapaalala din sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng sulat ni Joshua na ito ay araw-araw nating gagawin sapagkat isa po ito sa mahalaga rin na gagawin natin sa araw-araw. Kumbaga ito ay mas mahalaga din o isa ring mahalaga na pagkain natin sa araw-araw, dahil kung yung ating physical na pangangatawan ay pinapakain natin ng napakasarap, ito ay isa ring pagkain para sa ating pang-spiritual na pangangatawan upang yung pang-spiritual din nating pangangatawan ay mas lalong lumakas at mas may pupokus din po natin yung ating sarili sa kalooban ng Diyos na yun yung gusto niyang ipagawa sa atin sa araw-araw upang ihanda yung ating sarili upang sa pagdating natin sa araw na tayo ay tawagin ng Panginoon ay mas upang mas magampanan pa natin yung ating tungkulin pagdating ng panahon kapag tayo ay tinawag na ng Panginoon. Pangalawa po na punto sa yung ibahagi ang salita ng Panginoon sa nangangailangan na kung ito ay naibabahagi din natin sa ating kapwa ay makakatulong din tayo na mapakain din ng iba yung kanilang pang-spiritual na pangangatawan na kung ito ay magagawa natin sa ating kapwa, makakasanayan din nila na ito ay gawin din upang
sila na rin mismo sa pagdating ng mga araw ay sila na mismo yung maghahanap sa pagkain pang spiritual nila, na magkukusa na silang gawin ito dahil ito rin yung nais ng Panginoon, na kagaya nga ng sinasabi nga niya na gawin nating alagad ang lahat ng bansa. Kumbaga, yun din yung plano ng Panginoon, na pinapaalala sa atin na ibahagi din yung kanyang mga salita sa ibang mga tao sa nangangailangan din. At pangatlo po, yung pananalangin. Sa pamamagitan ng pananalangin ay nakakapag-communicate po tayo sa Panginoon, na yun din ang isang gusto rin ng Panginoon na gawin natin, yung patuloy tayo na maging connected sa Kanya sa araw-araw upang mas lalong lumago yung ating pang-spiritual na pangangatawan, upang mas lalong tayong mapalapit sa naisin ng Panginoon sa atin, na palagi tayong maging connected sa Kanya, na hindi tayo upang hindi tayo malayo sa kalooban ng Diyos, dahil yun ang number one din na kailangan natin sa araw-araw upang tayo ay magtagumpay sa bawat mga pagsubok na darating sa ating buhay sa bawat araw. Kaya ipagpatuloy po natin yun ang mas pagsumikapan nating ipunin sa na kayamanan, na pagsumikapan natin na iimpok yung makalangit na kayamanan, hindi yung kayamanang makalupa. Sapagkat kagaya nga po ng sinabi niya sa huli ay kung nasaan ang inyong kayamanan ay naroroon din ang inyong puso. Kumbaga, yung mga ginagawa natin na patungkol sa Panginoon ay doon makikita kung nasaan yung ating puso, upang sa pagdating ng panahon masaya tayo kung nasaan yung ating kayamanan. Sapagkat yung kayamanan dito kasi sa lupa, mga kapatid, ay pagka tayo ay namatay, hindi natin ito madadala kung saan man tayo pupunta, o kapag tayo ay pupunta na sa langit sa piling ng Panginoon, hindi na natin ito madadala kahit na gaano man tayo kayaman, gaano man karami yung ating ari-arian dito sa lupa, ay hindi natin yung madadala. Sapagkat hubad tayong dumating dito sa lupa, ay hubad din tayong uuwi sa piling ng Panginoon. Kaya mga kapatid, pagsumikapan natin na gawin yung makalangit na kayamanan, kagaya din ng sinasabi doon sa Colossus chapter 3 verse 2, na ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Kaya kumbaga, talagang dapat na mas magawa natin yung makalangit na gawain, o yung pag-iimpok o may impok natin na kayamanan ay yung makalangit, hindi yung makalupa. Although kailangan natin yung kayamanang makalupa, pero sinasabi dito sa banal na kasulatan na kung nasaan yung iyong kayamanan ay naroon yung puso. Tayo po mga kapatid, mamili po tayo kung saan po, kung ano yung ating nais na impukin sa araw-araw. Kumbaga, kasi hindi natin alam kung kailan tayo mawawala, kailan tayo mamamatay. Kaya yung iniimpok nating mga kayamanan dito sa lupa o dito sa langit ay pagdating ng araw, ito ay ating aanihin. Kaya mas pagsumikapan natin na makapag-impok ng kayamanan sa langit, sapagkat hindi lamang yung mga binanggit kong mga puntos ang dapat nating i-impok, kundi marami pa, kagaya ng awitan ng Panginoon
ng papuri para sa Kanya. Yun lamang po. Marami pong salamat. Tayo po'y manalangin muli. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa banal na Espiritu na nakasama po namin sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin po namin na ikaw nga po ang siyang patuloy na magbigay sa amin o patuloy kaming turuan, Panginoon, na mag-impok ng kayamanan na makalangit, Panginoon, upang sa pagdating ng panahon, ito ay aming maani o aming anihin sa takdang panahon upang mas lalo kaming magsumikap, Panginoon, sa araw-araw. Lord God, salamat sa araw na ito sapagkat ikaw nga po ang siyang patuloy na gumagabay sa amin, nagbibigay ng mga biyaya ng higit pa, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Patawarin mo nga rin po kami sa aming gawang kasalanan at mga pagkukulang, O Lord God. Tinadalangin ko nga po, Panginoon, ang aking pamangkin na hospital, O Lord God, dahil sa UTI, Panginoon. Dalangin namin na ikaw nga po ang isang patuloy na kumilos, Panginoon, sa kanyang buhay. Ipuin niyo nga po siya ng iyong pagpalang kamay upang maranasan po niya yung kagalingan na nagmumula po sa iyo. Ganun din, Panginoon, akin nga rin pong ipinapanalangin ng mga ipinapanalangin ng iyong mga anak, hinihibik nila sa iyo na may mga karamdaman. Nawa, Panginoon, ito ipuin niyo rin nga po sila ng iyong pagpalang kamay upang maranasan ang kagalingan na nagmumula po sa iyo. Lord God, maraming pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon at aming sariling Tagapagligtas. Amen. Amen.